Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Muli po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pamamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa larong sabong. Samantalang sa kampo nila Boss Remedioy. Torcolas! Boss, ano po yun, boss? Tawagin mo si Marcelo, ang aking inupang siyentipiko. Paparituhin mo siya at gusto ko siyang makausap na kung maaari na ba niyang iturok dito sa hawak kong kasilihing panabong ang kanyang inihandang mamahaling turok na galing sa mga selula ng mga makamandag at mababangis na mga hayop sa gubat. Sige pa, boss. Ngayon, Sebastian, titiyakin ko sa inyong magkakapatid na ang kasilhing itim na ito o itim na panabong kong ito ay ito na ang magpapahinto sa inyong katanyagan dahil wala pa kaming tinuturokang panabong na hindi nagiging agresibo at malakas at pumapas lang ng karumal-dumal sa kanyang makakatunggaling panabong. Wala pa ni isa man. Boss, pinatatawag niyo raw po ako. Oo, Marcelo. Pinatatawag nga kita dahil gusto kong itanong sa'yo kung maaari na ba itong turukan ng mga selula ng mga hayop gubat. Itong aking kasilihing nasa aking kamay bago ko ito dalhin sa sabungan nila Sebastian. Ngayong darating na linggong may magaganap na sabong doon. Ganoon ba, boss? Teka lang, maaari ko bang mahawakan ang katawan niyang itim na panabong na yan? Sige, Marcelo, eto. Pwede na ito, boss. Basta't ingatan niyo lang po na hindi ito magkaroon ng sipon o sakit sa araw na yon bago natin ito tuturukan para walang magiging bulyaso. Sige, Marcelo. Susundin ko ang lahat ng mga sinasabi mo. Pero teka lamang, boss. Hindi yung ugis mong panabong na katulad ng maalamat na ugis ni Pedro ang ibabangga mo sa panabong nila Sebastian. Hindi ko pwedeng ibangga sa kanilang panabong ang aking ugis na yon dahil may laban siyang pinaghahandaan ko. Labang hindi siya dapat mabigo. Sa panabong na yon, naging palaisipan sa matandang siyentipiko ang mga sinabit isinagot na yun sa kanya ng kanyang amo. Kung kaya't Pinaghahanda ang laban ba kamo, Boss Remedio? Kanino? sa panabong ng isang tanyag na sabongero at walang kupas ang kanyang pangalan. Lalo na ang kanyang malagintong panabong, ang panabong ni Tercio de la Riva o mas kilala sa tawag na si Cano. Ibabangga niyo po ang ugis mo sa malagintong. Sa malagintong tunay at usap-usapang hari ng sabungan. Oo, Marcelo. Tatapusin ko muna ang kasikatan sa bayang ito ng magkakapatid na Sebastian. At pagkatapos na maipahiya ko sila, ang susunod kong ipapahiya ay si Cano, ang kanyang mga kaibigan at ang kanilang malagintong panabong. Kaya't ikaw, Marcelo, ihanda mo ang iyong sarili at mas pagtuunan mo pa ng atensyon ng mga selula ng mga hayop na ating tinuturukan dahil gusto kong sa araw na makabangga na ng ugis ko ang malagintong iyon ay matutudas kaagad ito. Ang merong paniniyak na pagkakasabi ni Don Remedio sa kanyang kaharap at kausap na isang siyentipikong doktor. At nang sumapit na nga ang araw ng Sabado at kinaumagahan na noon, ang mangyayaring bakbakan ng gold o malagintong panabong ng tiyuhin ni Mang Rupinong si Mang Dionisio ay makikitang magkakasama na silang magkakapatid na umakyat sa kanilang pag-aaring lupain sa bundok. Sa pangunguna ng ama ni Mang Rupinong si Mang Sebastian, tiniyak nilang apat na magkakapatid na walang sino man sa kanilang kabaryong mga sabongero ang makaalam ng kanilang lihim na mutyang ginagamit sa alinman nilang mga panabong. Wala silang kaalam-alam na sila'y palihim na sinusundan nitong kanilang kabaryong kinuha nilang magtatari, ang magtataring si Mang Pilisardo.
makikita itong nasa kanilang hulihang nagmamatsyag at maingat silang sinusundan. Ang mga honghang, wala silang kamalay-malay na kanina ko pa silang sinusundan. Hindi nila ako napapansin dahil maingat ako sa aking mga pagkilos. Ngayong araw na ito ay mabibisto ko na ang lihim niyong magkakapatid. At sa oras na malaman ko yun, o ang pinagkukunan niyo ng pampaswerte o mutya sa inyong mga panapong, ay kukunin ko yun at tatalin sa aking tahanan. At ako na ang magmamayari ng inyong mutya. Ang sabi ni Mang Pilisardo sa kanyang sarili. Ngunit katulad ng apat na magkakapatid na sina Mang Sebastian, Mang Bartolo, Mang Islaw at Mang Dionisio, wala ring kamalay-malay itong si Mang Pilisardong magtatari na siya'y palihim ring binubuntutan o sinusundan nang nooy binata pang anak ni Mang Sebastian, ang binatang may-ari o nagpadala ng kwentong ito na si Mang Rupino. Titiyakin ko po sa inyo, Mang Pilisardo, na hindi kayo magtatagumpay sa masamang pinapalak mo. Kinakailangan kong mag-isip o gumawa ng paraan. Kinakailangan masabihan ko kagad si Naitay na kanina pa silang sinusundan ni Mang Pilisardo. Tama, sa kabilang daang ito ang shortcut na daan para mabilis akong makarating sa aming kubo. Dito ako dadaan. Kinakailangan mauna akong makarating sa aming kubo. Ang sabi ni Mang Rupino sa kanyang sarili. Pinaypay niya ang isang daan sa bundok at nagtagumpay siyang naunang makarating sa kanilang kubo. Doon sa loob ng kuboy ay doon niya hinintay ang kanyang ama't mga tiyuhin. At nang makarating na nga sila Mang Sebastian sa bungad ng kanilang kubo ay doon. Naririto na tayo mga utol sa ating bundok, sa ating kubo. Kaya na nga Kuya Sebastian. Pero teka lang. Bakit Kuya Bartolo? Ano pang problema, ba't parang nagtataka kang nakatingin sa pintuan ng ating kubo? Ang tanong ni Mang Islaw. Mga utol, tingnan nyo. Nakabukas ang pintuan ng ating kubo at parang may tao sa loob. Oo nga, Bartolo. Hindi maaari ito. Halika kayo, dalian nating pumasok sa ating kubo. Pagkabukas nila ng pintuan ng kubo'y nakita kaagad nila doon si Mang Rupino. Anak, Rupino? Ikaw? Paanong naririto ka? Wala namang sinayang pang pagkakataon si Mang Rupino. Sinabi niya kaagad sa kanilang apat ang tungkol sa kanina pang palihim na sumusunod sa kanilang kabaryong si Mang Pilisardo. At yun ay masyadong ikinagulat nilang lahat. Ano? Totoo ba, anak? Totoo ba yung mga sinasabi mo? Sinasabi ko na nga ba? May masamang binabalak sa ating pag-aaring mutya. Si Pilisardo, ang ating kinuhang magtatari. Tama ka riyan, Kuya Sebastian. Ang sabi ni Mang Bartolo. Mga utol, lumabas muna kayong tatlo sa ating kubo. Magkunwari kayong may gagawin. Pagmasdan niyo ang paligid ng ating kubo. At sa oras na mahagip ng inyong paningin si Pilisardo, ay tapatin niyo siya kung bakit niya tayo sinusundan ng palihim. Sige po, Kuya Sebastian. Sandali lang. Utol, huwag kayong kikilos na magiging kahinahinala sa kanya. Huwag niyong ipapahalatang alam na nating naririto siya. Tumango-tango ang tatlo bilang pagsang-ayon kay Mang Sebastian. Nagkunwari ang mga itong nagtatabas ng mga damo, naggagamas, bumubungkal ng lupa, at pagkatapos ay nagtatanim ng mga gulay. Ngunit, tama ang mga sinabi sa amin ng aming pamangking si Rupino. Naririto nga, si Pilisardo. Nahagip siya ng aking paningin na mabilis siyang nagkoble sa likuran ng katawan ng isang malaking punong santol. Hindi mo mabibisto ang aming lihim, Pilisardo. Hindi kailanman. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Bartolo sa kanyang sarili, ay biglang narinig niyang sumigaw at nagmamakaawa si Mang Pilisardo. Tolong! Tulungan niyo ako! Kinagat ako ng isang itim na ahas sa aking kaliwang pintay! Tulong! Naalirto si Mang Bartolo. Kanoon rin ang magamang si Mang Rupino at Mang Sebastian na nasa loob ng kubo. Kung kaya't, Anak Rupino, hawakan mong maigi ang bag na ito. Nariyan na sa loob ng grapo ng aming kinuhang tubig. Galing sa pinagbabara ng ating mutyang nasa ilalim ng lupa ng kubong ito.
Dumito ka muna at lalabas ako at aalamin ko kung anong masamang nangyari kay Pilisardo. Pagkalabas ni Mang Sebastian ng kuboy, nakita niya ang kanyang tatlong mga kapatid na inasikasong magamot ang tuklaw ng ahas sa kaliwang binti nang nooy nanginginig na't namumutlang si Mang Pilisardo. Pilisardo, ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naririto? Ang pakunwaring sabi at tanong ni Mang Sebastian sa kanya. Kawan, Sebastian, maghahanap sana ako ng langkang gugulayin ng aking asawa. Sa kakahanap ko, hindi ko na malayang narito na pala ako sa inyong lupain. Tatawagin ko sana sina Bartolo. Pero may biglang tumuklaw sa aking kalawang binti at may nakita akong mabilis na gumagapang palayo sa aking isang itim na ahas. Oh, Diyos ko, baka mapapaano ako. Ang pagsisinungaling ni Mang Pilisardo. Kumusta na siya, utol? Bartolo, kinuskos ko na po yan ang inuya kong dahon ng katas ng halamang gamot. Ang bahagi ng kanyang pinting may tuplaw ng ahas. Ngunit yun ay ginawa ko upang kahit papaano'y maibsan ang sakit ng kanyang pinti. Kinakailangan pa rin siyang madalas sa ospital upang siya'y maturukan ng anti-venom ng isang doktor. Kung ganoon, Pilisardo, gustuhin ka man sana naming ipasok muna sa loob ng aming kubo para ikaw ay makapagpahinga roon. Pero kinakailangan naming dalhin ka kaagad sa bayan sa ospital para maturukan ng mga doktor. At dahil sa matinding takot ni Mang Pilisardong kumalat pa ang laso ng kagat ng ahas sa kanyang buong katawan, kung kaya't mabilis itong pumayag sa gustong mangyaring yon ni Mang Sebastian. Pasensya na kayo, Sebastian. Dahil sa akin ay naabala ko pa kayo sa inyong mga gagawin dito sa bundok. Walang anuman yun, Pilisardo. Dahil sa susunod na lang namin ipagpatuloy ang pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng mga gulay. Dahil sa ngayon, ang importante ay madala ka namin sa bayan sa hospital. Ang sabi ni Mang Sebastian, hiyang-hiya sa kanyang sarili at kina Mang Sebastian, itong kanilang magtataring si Mang Pilisardo. Dahil ang mga taong tinangka niyang pagnakawan o agawan ng mutya ay sila pa ang nagmalasakit at tumulong sa kanya. Mamaya lang, kukunin ko lang ang aking pagnanasa loob ng kubo at pagkatapos ay babalik na agad tayo sa ating baryo. Ang sabi pang muli ni Mang Sebastian at pagkarating niya sa loob ng kuboy, kinausap niya ang kanyang anak na si Mang Rufino at sinabi nitong, mamaya ka na anak umuwi. Palipasin mo muna ang mga ilang minuto bago mo kami sundan. Hindi ka maaaring makita ni Pilisardo dahil magtataka at magdududa sa iyo yon. Huwag mong kalilimutang magdala ng itak anak. Sa ginawang pagtulong nila Mang Sebastian kay Mang Pilisardo ay naagapang nalunasan ng doktor sa isang pampublikong hospital ang kamandag ng ahas na tumuklaw kay Mang Pilisardo. At ang pangyayaring yon ang nagpabago kay Mang Pilisardo. Ipinagtapat niya sa magkakapatid ang masamang binabalak niya sa mga ito at nangakong hindi na siya makikialam pa sa kung anong merong sekreto ang ibang tao at nangako rin siyang siya na ang kanilang magiging permanenteng magdadari sa bawat panabong na dadalhin nila saan mang sabungan. At dahil sa likas na mabuting tao itong magkakapatid na sila Mang Sebastian, kung kaya't inunawat pinatawad nila ang kanilang magdadari hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kinaumagahan. Ang nakatakdang araw ng pagkikita at paghaharap nila Mang Sebastian at Boss Remedyo sa aming mismong sabungan. Dala ni Mang Sebastian ang nooy malaginto o isang gold na panabong na kanilang pinainom ng tubig galing sa pinagbabara ng mutya ng aswang. At ang gold na yon ay ang panabong ni Mang Dionisio. Samantalang sa kabilang bahagi ng mga sabongero ay makikitang nakangising hawak na ni Boss Remedyo ang isang mataas at malaking kasilihing panabong. Malaaswang na panabong ito kung titingnan, at nang sila'y pinagharap na at pinapasok na sa loob ng sabungan ng sentensyador, ay ito'y isa palang siyentipikong doktor ang inyo pong magtatari, Boss Remedyo. Oo, Sebastian. Isang siyentipiko itong si Marcelo at isa namang pipitsuging magtatari ang kasama mo. Ano sa tingin mo, Sebastian? Magagawa kayang sugatan ng kanyang ikakargang tari sa gold na yan ang katawan itong aming kasilihing panabong? Boss Remedyo, oo.
Inaamin kong isa lamang akong pipitsuging magtatari sa inyong paningin. Pero sa magaganap na salpukang ito, ngayong araw na ito, ay sisiguraduhin kong ilulawang lahat ng inyong kasilihingan. Ang kanyang mga lamang loob, ang sabi ni Mang Pilisardo kay Boss Remedyo. Well, kung sa bagay tama ka dyan, dahil sa yun nga ang palaging nangyayari sa mga nakakabanggang panabong ng inyong mga panabong, Sebastian. Brutal kong pamatay ang mga yan. Hindi humihinto sa mga pagpalo hanggat hindi nawawasak ang katawan ng kanyang katunggali. Pero sa tingin ko iba ang mangyayari ngayon. Dahil sinisiguro ko sa inyong iyang gold na yan na hawak mo, Sebastian, ay magiging bihag na. Mga mahal naming kaibigan, pansamantala ko po munang pinuputol ang kwentong ito dahil sa iba pa nating mga kwentong naghihintay. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito, ang banggaan ng panabong ni Boss Remedyong busog na busog sa mga mamahaling mga turok na pampalakas at ang panabong nila Mang Sebastian na kanilang pinainom ng tubig na pinagpabara nila ng kanilang mutyang galing sa aswang. Nais ko lamang pong shoutout ang mga sumusunod. Shoutout po kay Boss Leonard Alpas, kay Boss Rodelio Ledesma, kay Boss Baldayot, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Mayok Dargantes at sa Dargantes family, kay Boss Alan Tampos ng Fairview, Quezon City, kay Boss Julie Robion Palian, kay Boss Nelson Enflayo, kay Boss Victor Tikala, at sa lahat ng makikinig pa lamang sa ating kwentong ito, ang mutya ng aswang na ginamit sa larong sabong. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.